Sa isang resto bar, nakaupo sina Lance at si Michelle habang umiinom ng alak. Halata naman sa mukha ni Lance ang pagkailang. Bakit? Anong problema, Lance? Tanong ni Michelle. Sorry, ngayon lang kasi ako nakapunta sa ganitong lugar. Sagot ng binata. Talaga? Oo eh. Napakamot na lamang ito. Wow, talaga? Hindi ka pa nakakapunta dito kasama ang girlfriend mo? Tanong ulit ni Michelle na hindi naman nakasagot ang binata. Huwag mo sabihin hindi ka pa nakipag-date dati. Gulat na saad ni Michelle. Napayuko na lamang ang binata. Okay lang yun, huwag ka mag-alala. Saad ni Michelle habang tinatagayan ng alak si Lance. Bigla namang nagbago ang postura ni Michelle. Tila nagpapakyut. Lance, gusto mo ba ako maging girlfriend? Pangaakit nitong tanong. Naikinagulat naman ni Lance. At marami agad pumasok sa kanyang isipan kung sakaling maging nobya niya si Michelle. Hanggang sa maikasal at magkaroon sila ng anak. At isa pa, si Denise, ang kapatid ni Michelle. Mapagsasabay ko bang magkapatid? Sa isip-isip niya. Seryoso ko ba? Saad ng binata. No, I was joking of course. Nalungkot naman si Lance. Hindi pa nga tayo nakakapag-date. Anong klaseng boyfriend ka? Pangaasar ni Michelle. Alam mo ba na ayaw ng mga babae sa mga lalaking nagmamadali? Dagdag pa ng magandang dilag. Ganun ba? Huwag kang mag-alala, Lance. Sabay cheers ng dalawa. Tara, mag-date tayo. Pero hindi ngayong buwan at full ang schedule ko. Manood tayo ng movies next month. Nakangiting saad ni Michelle. Manood ng sine? Oo, may gusto kasi akong panoorin. At next month pa showing. Napatitig na lamang si Lance sa magandang hubog nito at nakakaakit na mukha ni Michelle. Hanggang sa 3 linggo ang nakalipas. Nagbubuhat ng dumbbell si Lance. At kita naman sa katawan nito ang improvement. All goods na tayo, Lance. Wika ni Denise. Okay na tayo? Oo, 2 days na lang yung appointment mo kay Frankie. Hindi naman makakapunta ngayon si Michelle dahil puno ang schedule niya. Ang bilis 3 linggo na agad yun. Saad ni Lance habang umiinom ng tubig. Huwag mo masyadong pagurin ang sarili mo. Magpahinga ka ngayon at bukas. Napaisip ang binata. Ano yun? Tanong ni Denise. Wala. Magkita na lang tayo bukas makalawa. Nagtaka naman si Denise pero nagkibit balikat na lamang. Sa kwarto, nakahiga si Lance at hawak ang kanyang cellphone. Hello, free ka ba bukas? May favor lang sana ako. Text niya kay Sandra. Anong favor? Reply naman nito. Sa isang hotel, nakaupo si Lance. Upper body, lower body, back, core muscles, endurance. Pinaghirapan ko to sa loob ng 3 linggo. Gusto kong itest kung gaano nakalakas ang energy ko. Hindi ka naman naghintay ng matagal? Bigla-bigla ka kasing humihingi ng favor. Ito pala ang gusto mo. Ani ni Sandra, nakatatapos lang mag-shower. Marahan na lumapit si Lance at binuhat si Sandra. Sorry, hindi ka kasi mawala sa isipan ko. Talaga? Sige, gawin mo kung anong gusto mong gawin. At doon na sinunggaban ng binata ang magandang tilag. Lance, ang laki ng pinagbago mo. Ibang-iba ang galawan mo. Yes, gawa ng pag-workout ko yan. Hindi na napigilan ng dalawa at uminit na ang mga tagpo. 3 ulit pa silang dalawa. Kaya mo pa ba, Lance? Tanong ni Sandra. Oo naman, hanggang mapunan ko ang pangangailangan mo. Wow,
Alam ko talaga na mapapasaya mo ko. I'm proud of you. Oops, 4 p.m. na pala. Oras na. Saad ni Sandra. Anong oras na? Sabay may nag-doorbell. Kanina ginamit ko ang cellphone mo habang nasa banyo ka. Nasa labas ng pinto si Denise. Kung may gusto kang sabihin, dapat tinawagan mo na lang ako. Pagmamaktol nito habang binabasa ang text na galing kay Lance. May gusto akong sabihin sa'yo. Pumunta ka rito ng 4 p.m. Walang nangyari sa amin sa loob ng 3 linggo. Hindi ko akalain na papupuntahin niya ako rito. Ang dami lang nai-imagine ni Denise na pwedeng mangyari. Hanggang sa nakaramdam to ng init. Nagulat ang dalaga nang bumukas ang pinto at bumungad si Sandra. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Huwag mo sabihin. Sabay pasok ni Denise at inabutan niya si Lance sa loob. Ano to, Lance? Huwag kayong mag-alala. Regalo ko to sa inyo. Nakangiting saad ni Sandra. Alam mo ba na may namamagitan sa amin ni Lance? Seryosong tanong ni Denise. Maybe. Nakangiting sagot ni Sandra. Okay. Gaya ng inaasahan ko. Walang hiya ka talaga, Lance. Inaasahan? Takang tanong ni Lance sa kanyang sarili. Sige na, meron pa akong appointment. Enjoy kayo. Naiiyak na saad ni Denise habang paalis. Nakita naman to ng binata at tinangkang habulin. Pero hinarang ni Sandra si Denise. Epep, saan ka pupunta? Sabay tulak kay Denise at napabuntong hinanga ito. Andito ka na rin, huwag ka nang umalis. Maglaro na lang tayong 3. Ayoko. Tutol ni Denise. Pero mabilis na naglakbay ang kamay ni Sandra sa ibaba ni Denise. Sure ka ba? Hindi ka dapat nagagalit. Dahil dyan, dapat kang parusahan. Napapatili na lamang si Denise sa ginagawa sa kanya ni Sandra. Habang ang binata ay nakatingin lang. Hanggang sa nagpaubaya na si Denise. Ano pang hinihintay mo, Lance? Denise, okay ka lang ba? Tanong nito, pero hindi nakasagot ang dalaga. Sige na, Lance, hindi napapalagyan. At isa pa, gusto ka niya. Kaya go na. Ano? Gusto niya ako? Gulat na tanong ni Lance. Hindi, huwag kang magsalita ng ganyan. Sagot naman ni Denise. Denise, gusto mo ba ako? Oo, Lance, gusto ka niya. Sagot naman ni Sandra. Napatingin na lamang ng masama si Denise kay Sandra. Hindi raw niya ako gusto. Sagot naman ni Lance. Hindi lang siya nagiging totoo. Alam nang nakapaligid yan sa inyo. Si Denise lang tumatanggi. Lumapit si Sandra kay Denise. Halika, tutulungan kita. Niyakap niya ito sa likod at pinaharap kay Lance. Ngayon, be honest with each other. Gusto niyo ang isa't isa, di ba? Ano ba, nakakahiya sa ganitong sitwasyon pa? Saad naman ni Denise. Ano pang hinihintay mo, Lance? Go na. At doon na sinunggaba ng binata ang labi ni Denise. Wait, bago ang lahat, tinatanggap mo ba ang confession ni Denise? Hindi naman makapagsalita ang binata. Ngunit dinig na dinig ko ang tibok ng puso ni Denise. Pag umuo ba ako, ibig sabihin, kami na? Saad nito sa sarili. Regarding sa confession, hindi ba mas mainam kung hindi sa ganitong sitwasyon natin pag-usapan? Wika ni Lance. Lance, alam mo namang mag-isip si Sandra. Parang bata. Huwag mo nalang intindihan ang sinasabi niya. So ngayon, ako pa ang isip bata. Sabay lakbay ng kamay ni Sandra kay Denise. Ayaw niyo bang maging kayo na lang?
Pero dapat lagi akong kasali sa inyo. Di ba ang saya nun? Lahat panalo? Nakangiting saad ni Sandra. Ha? Pwede ba yun? Tanong naman ng binata. Hindi ko rin alam. Wala na akong ibang masabi. Pero kapag pumayag ka na maging tayo, magiging masaya ako. Naiiyak na saad ni Denise. Denise, hindi ko naman kailangan sumagot ngayon, di ba? May importante pa akong gagawin bukas kay Frankie. At hindi ko gustong sumagot sa ganitong lugar. Gusto ko itong pag-isipan ng maigi. At doon na sinimulan ni Lance paligayain si Denise. Baka sa dalawa ang saya. Habang si Sandra naman ay hindi na rin nakapagpigil. Sumali na rin ito sa laro. Para tuloy nasa paraiso si Lance dahil sa mga nagaganap. Hindi niya akalain na mangyayari ito. Madalas niya lang itong napapanood. Pero ngayon, siya na mismo ang bida. Natatawa ang binata habang pinagmamasdan ng dalawang magandang dilag. Ba't ka natatawa? Tanong ni Denise. Natatawa lang ako sa sarili ko. Dati akong walang silbi o loser. Pero ngayon, kasama ko ang dalawang dilag na parang mga artista. At doon na nagpaligaya ang tatlo. At nung matapos, nakangiti sila habang pinagmamasdan ng dalawang natutulog. Tagumpay. Nagbunga ang lahat ng pagsisikap kong mag-workout. Isa na lang ang problema ko, si Frankie. Kinabukasan, nag-usap si Lance at Denise. Hindi talaga ako pwedeng sumama? Tanong ni Denise. Huwag kang mag-alala, saglit lang ako doon. Sagot sa kanya ng binata. Pero, bulong ng magandang dilag. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi naman sa ganun. Naniniwala ako sa iyo, Lance. Make sure na mananalo ka, ha? Nakangiting saad ng dalaga. Okay, sige na. Mauna na ako. Bago pa tuluyang umalis si Lance, ay may pahabol pa si Denise. Lance, pagbalik mo, masasagot mo na ba ang tungkol doon sa confession ko sa'yo? Nag-thumbs up naman si Lance bilang pagtugon. Babalik akong panalo, sagot niya. At sa isang magarang hotel, dumating ka. Akala ko tatakbuhan mo na ako eh. Nakaupong saad ni Frankie. Ready ka na bang maging alipin ko? Dagdag pa niya. Hindi na ako kagaya ng dati. Hindi na ako magpapatalo. Lakas loob na sagot ni Lance. Talaga lang ah. O simulan na natin. Hi mga loves ko, shoutout tayo. Unahin ko na si Francis Pilapil. Hello kay Helen Nervas, kay Jordan TV, kay Benny J. Santos. Hello rin kay Norly Belmonte, kay Ichigo Kur, kay William Casasola. Hello rin kay Jomar Celeste. Hello rin kay Echo Main, kay Ivan Combong, kay Josefino Roberto, kay Frazier Agtarap, hello rin kay Rolando Salud, kay Carl Madrid, kay Racid Ondia, shoutout din kay Biggie Almedora, kay Eldwin Kalumpang, kay Benedict Estrella, hello rin kay Aladin Artaguin, kay Christian James, kay Unknown VIP, at shoutout din kay Prince Robinson Baydal. Mga loves ko, sa mga gusto pa pong magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa ibaba at ilagay nyo rin po kung taga saan po kayo para malaman po namin kung saan umaabot ang ating videos. Bye! Nagsimula na ang dalaga at sa loob lamang ng 3 minuto, naabot ni Lance ang rurok. Kahit gaano pa siya mag-ensayo, ay hindi pa rin to sapat. Ibang klase maglaro si Frankie. Paano ba yan? Panalo na naman ako. As promised, ikaw at si Diane ay magiging alipin ko. Saad ni Frankie.
Sabay abot ng isang papel. Kontrata yan. Kailangan yung pirmahan para maging opisyal ang usapan natin. Lagot. Paano ako makakaalis sa ganitong sitwasyon? Bulong nilan sa sarili. Kapag tumakas naman ako, siguradong isusumbong ni Frankie kay mama ang tungkol sa amin ni Denise. Huwag kang mag-alala, Lance. Dugtong ni Frankie. Dahil anak ka naman ni Sherry, hindi kita paihirapan tulad ng iba. Gumisi ito. Ano kayong magandang gawin sa'yo, Lance? Hindi naman yata to tama. Reklamo ni Lance. Bakit? Isipin mo, sa ibang sports tulad ng basketball, may defense at offense, hindi ba? Nagdepensa lang ako sa ginawa mo. Dapat naman ay umatake rin ako, di ba? Anong palusot yan? Seryosong tugon ni Frankie. Baka natatakot ka lang matalo. Halatang naiinis na si Frankie. So ano? Anong gusto mong gawin? Siyempre, gawin mo rin ang ginawa ko. Kung may kumpiyansa ka talaga dyan sa sarili mo, dyan ka sa upuan. Paliwanag ni Lance. Mabilis namang umupo si Frankie. Pag natalo ka ulit, wala ka ng chance. Alipin ko na kayo ng tuluyan. Okay, sagot naman ni Lance at nilagyan niya na ng tali si Frankie. Sinimulan na ni Lance pero parang walang reaksyon si Frankie. Oh, hindi ko pala nasabi sa'yo. Sabay ngisi ni Frankie. Kahit anong gawin mo, wala akong nararamdaman. Mukha ka pa namang naghanda ng mabuti para sa araw na to. Pero paano mo mapapagaling ang karamdaman ko? Dahil kahit anong gawin mo, hindi sapat. Napaisip si Lance. Lagot. Tatanggapin ko na lang bang pagkatalo ko? Bigla niyang naalala ang gamot na hugis puso na kinuha niya kay Sherry. Agad niyang binuksan ang bag. Salamat sa sinabi mo ha. May naisip tuloy akong paraan para sa'yo. Ani ni Lance. Sabay labas ng gamot. Na ikinagulat naman ni Frankie. Ano yan? Paano ka nagkaroon yan? Ito lang naman yung gamot na ibinigay mo kay mama. Diba? Siguro, ito rin ang makapagpagaling sa'yo. Hindi ko alam kung para saan to. Pero base sa reaksyon mo, mukhang importante to. Tama ka. Pag-amin ni Frankie. Pero paano mo gagamitin? At sino ang iinom niyan? Napaisip si Lance. Hindi ko alam kung para sa lalaki ba to o para sa babae. Kung wala, siguradong walang epekto. Hindi ka talaga nag-iisip. Natatawang saad ni Frankie. Ganun ba? Paano kung hatiin ko to? Tanong ni Lance. Nagulat naman si Frankie. Ano? Medyo kinakabahan to. Kung wala kang tiwala sa sarili mo, hindi mo naman kailangang inumin. Panunokso ng binata. Anong akala mo sa akin? Takot? Sigaw ni Frankie. Akin na yan at ipainom mo sa akin. Ilang sandali ang lumipas. Tila walang epekto ang gamot. Ngunit biglang nakaramdam ng pagkahilo si Lance. Grabe, biglang sumakit ang ulo ko. Bulong niya sabay upo. Napansin naman niyang iba ang galaw ni Frankie. Bilisan mo na at tapusin na natin to. Sigaw ng dilag sa kanya. Bakit niyang gustong tapusin agad? Tanong ni Lance sa sarili. Napansin niyang tila epekto ito ng gamot kay Frankie. Tumayo ang binata at lumapit rito. Pagod ka na ba? Bakit gusto mong umalis agad? Asar nito. Sinimulan niya ng paglakbayin ng kamay at agad na abot ni Frankie ang rurok.
Ang yabang mo pa na wala kang nararamdaman. Pero ito lang pala ang katapat mo. Pangasar ni Lance. Huwag kang magpatawa. Galit na sagot ni Frankie. Professor ka pa naman. Lumalabas ka pa sa TV. Pero pinaglalaroan ka lang ng isang walang trabahong binata na tulad ko. Hindi ba nakakahiya yun? So paano ba yan? Nakangising saad ni Lance. Nakaisa na ako. 2-1 na ang score natin. At may pagkakataon pa akong umatake. Hindi ba? Hindi na makapalagpas si Frankie. Bakas sa mukha nito ang kaba habang iniisip ko anong gagawin na sa kanya ni Lance. Anong nangyayari? Bakit ako nakakaramdam ng ganito? First time tong nangyari sa akin. Kahit nung ginawa naman namin ng video, wala akong naramdaman noon. Pero bakit kay Lance na pinapahiya pa ako? Tanong ni Frankie sa sarili. Baka dahil sa gamot na yun. Galit na saad nito. I'm in a bad mood. Kahit manalo ka pa rito, hindi ka makakawala sa akin. Ipapakita ko sa'yo ang hirap. Ngunit ngumiti lang si Lance at ipinagpatuloy ang ginagawa kay Frankie. Ngayon, bakas na sa mukha na magandang dilag na meron na itong nararamdaman. Sandali. Ang lakas ng loob mong gawin sa akin to. Kapag tinigil mo to ngayon, baka mapatawad pa kita. Saad ng dilag sa kanya. Pero hindi natinag si Lance. Ginawa niya ang dapat gawin. Ginamit ng binata ang lahat ng natutunan niya mula kina Denise at Sandra. Hanggang sa dahang-dahang bumigay si Frankie sa binata. At pagkatapos, hawak na ni Lance ang kontrata. Kukunin ko na muna to, since tabla na tayo. 2-2 na ang score natin. Bumalik ka agad. Let's have a proper face-off. Sigaw ni Frankie sa kanya. Paano kung ayoko? Pangaasar ng binata. Ano? Galit na sagot naman ni Frankie. Gabi na nang makauwi si Lance sa bahay. Doon niya naramdaman ang pagod. Habang papunta na siya sa kanyang kwarto, ay napansin niyang bukas ang pinto nito. Agad niyang nakita si Sherry na nakaupo sa harap ng kanyang computer at nanonood ng video. Agad siyang kinabahan. Baka makita ni Mama ang video. Hindi sinasadyang naitulak ni Lance ang pinto. Kaya napatigil si Sherry at napatingin sa kanya. Lance? Gulat na saad ni Sherry. Ma, bakit po? Lance, bakit mo pinapanood ang videong to? Seryosong tanong ni Sherry. Magpapaliwanag po ako. Nakayokong sagot ni Lance. Mas maganda pa ako sa kanya, Lance. Biglang sigaw nito. Ha? Ma? Tanong ni Lance na nalilito. Ang ibig kong sabihin, bakit ganitong klaseng video ang pinapanood mo? Alam ko normal lang to para sa mga binatang katulad mo. Pero bakit ganito? Alam mong pareho tayo ng sitwasyon. Dagdag pa ni Sherry. Nakahinga ng maluwag si Lance nang malaman niyang hindi pala nakita ni Sherry ang video na ikinababahala niya. Ang ikinaiinis ni Sherry ay dahil sa klase ng video na napanood niya. Lance, wag mo sabihin hindi mo ko tinuturing na mama. At babae pa rin ang nakikita mo sa akin. Seryosong tanong ni Sherry. Hindi naman niya maiwasan na mapatingin sa hubog nito. Dahilan para mapailing siya sa sarili. Hindi to pwede. Kailangan nating ayusin ang problemang ito. Saad ni Sherry. Habang naglalakad sila patungo sa pupuntahan, ay tuloy-tuloy lang ang pagtunog ng cellphone ni Lance. At nang tignan niya ito, nakita niya ang maraming missed calls at text mula kay Frankie.
Nagtatanong kung kailan ang rematch nila. Andito na tayo, saad ni Sherry sa kanya. Binuksan nito ang pinto ng karaoke room at pumasok. Eto Mike, kumanta tayo. Nakangiting saad ni Sherry. Kanta? Ako? Nagtatakang tanong ng binata. Yes, pampawala ng stress. Isigaw mo na lang ang lahat at kalimutan mo ang mga nangyari. Hindi ako marunong. Sagot naman nila sa kanya. Pero bago pa siya makatanggi, dumati ang isang matanda na nagdala ng inumin. Long time no see, Manang. Bati ni Sherry sa kanya. Aba oo nga, buti nakadalaw ka uli rito. May kasama ka ngayon? Madalas solo ka lang di ba? Tanong ng matanda sa kanya. Boyfriend mo ba siya? Dagdag pa nito. Hindi po, Manang. Kaibigan ko lang po siya. Ngayon kaibigan mo na lang ako. Medyo inis na bulong nila sa sarili. Ganun ba? O siya, enjoy kayo sa pagkanta. Paalam ng matanda sa kanya. Sorry, Lance. Para saan? Nagsinungaling ako. Hindi kasi malayong agwat nating dalawa. Kaya sinabi ko na lang na kaibigan kita. Alam mo na, para hindi weird. Okay lang naman, di ba? Sad ni Sherry na nakangiti. Napatango na lamang si Lance. Sige, ako na muna ang kakanta. Maghanap ka dyan ng kakantahin mo. Ikaw na ang susunod. Habang kumakanta si Sherry, napansin ng binata ang taglay na ganda nito. Ganito rin siguro ang naramdaman ni Papa noon nung naging sekretarya niya si Mama. Siguro kung ibang oras at lugar kami nagkita. Naisip ni Lance. Muling nagring ang cellphone niya. Pero hindi niya na to pinansin hanggang sa malowbat. Ngayon na lang uli ako nakakanta. Kamusta naman ang boses ko? Sobrang ganda mo. Mahina niyang saad. Ano? Hindi niya narinig ang sagot. Ang ganda. Ang ganda ng pagkakanta mo. Mabilis na sagot ni Lance. Halatang nagpapalusot. Nagsimula na silang mag-inuman habang nagkakantahan. Ilang oras ang lumipas at napagpasyanan nilang umuwi. Ngunit hindi nila mabuksan ang doorknob dahil nasara ito. Teka, tatawagan ko si Manang para buksan to. Saad ng binata. Ngunit napansin niyang lowbat ang kanyang cellphone. Anong gagawin natin? Naiwan ko ang cellphone ko sa bahay. Akala ko kasi saglit lang tayo, kaya hindi ko na dinala. Saad naman ni Sherry. May naisip ako. Kinuha ni Lance ang songbook at hinampas ito sa doorknob. Ngunit nawalan siya ng balanse at nadapa kay Sherry. Okay ka lang ba, Ma? Oo, okay lang ako. Pero yung kamay mo. Agad kumalas si Lance nang mapagtanto niyang kamay niya ay hindi sinasadyang napunta sa harapan ni Sherry. Bigla tuloy nakaramdam ng kakaiba ang binata. Dahilan para magising ang kanyang damdamin. Na napansin naman to ni Sherry. Lance, sobrang naiilang ka ba sa akin? Nahihiyang tanong na magandang dilag.